nananahimik, lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama-sama natin gunitain kaisa ng buong simbahan, San Alfonso Maria ng Ligore, obispo at pantas na ating simbahan. Hilingin natin ang panalangin niya at matutunawa tayo sa halimbawa na kanyang pinakita. Upang tayo maging marapat, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama sa intensyon ng misang ito ang pag-adya sa atin ng Panginoon sa malakas na lindol. Sama sa intensyon ang panalangin para sa mga tumutulong sa atin sa ating simbahan. Gayun din ang panalangin para sa mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ang mga nagpapamisa at mga nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa diwa ng Obispong San Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang kantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon.
Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Sapan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin, sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway ako'y iligtas din, huwag mong tulutang ako ay maanod, dalhin sa malalim at baka malunod, hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, o Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi na sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan, Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli ng paghapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta, si Juan Bautista. Nang dumating kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito sa udyok ng kanyang ina. Ay sinabi ng dalaga, ibigay niyo po sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinilita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang flashback tungkol sa pagpatay kay Juan Bautista. Napaka-tragic po nito sapagkat pinugutan ng ulong isang inosente pang tao. And I'm glad may parang flashback na ganito para maunawaan po natin at makita na hindi basta nangyari ito. Hindi po basta nagtagumpay ang demonyo na ipagawa ang isang karumal-dumal na krimen kay Herodes against John. Talagang pinahintulutan lamang ni Herodes na maghari ang ganitong uri ng kasalanan sa kanyang buhay. At yan po ngayon ang ating pagninilayan.
Kasi po may mga tao na pa-victim matapos makagawa ng isang malaking kasalanan. Yung kasalanang tipong maitatanong mo sa kanila, "Ba't mo nagawa yun?" Halimbawa, yung kasalanan nga po na matindi sa isang mabuting tao naman. And then, these people will respond by saying, "Hindi ko rin alam." Na para bang yung kasalanan nila ay hindi nila pinag-isipan, pinagplanuhan, at yun, sila'y biktima lang. Actually, biktima naman talaga sila ng sinasabi ni San Pablo sa Ephesians 6 verse 12 na makapangyarihang pinuno ng lahat ng kadilimang umiiral sa mundong ito. In other words, victim talaga sila ng demonyo. Yun nga lamang, naging willing victim sila. Naging mapagpaubaya silang biktima sa demonyo sapagat sa maraming pagkakataon, hindi sila nakinig sa konsensya nila. At yan po ang makikita natin sa naging pagpapatay ni Herodes kay Juan Bautista. Hindi po ito basta nangyari. Sapagkat bago ito, meron na siyang mga naunang mga kasalanan. Nandiyan kinasama niya ang asawa ng kapatid niya, kahit na paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni John na hindi ito tama, hindi ito makatwiran, ito ay kasalanan. Nandiyan people pleaser siya at the expense ng tama at ng katotohanan. Pinlis niya ang kanyang asawa, ang anak niya, at ang mga guests niya. Nandiyan din ang sin of pride. At nandiyan yung hindi laging pakikinig sa kanyang konsensya. Sapagkat sinabi po dito na alam naman niya na mabuting tao, inosenteng tao, si Juan Bautista, but yun ay paulit-ulit niya na inignore talaga. Yun naman po ang gusto ng Diablo eh. Kasi doon siya unti-unting lumalakas. Yung kanyang pwersa sa buhay natin through our series of compromise. Hindi naman kasi siya madalas i-enter sa buhay natin ng malakas na agad yung dating niya eh. Yung paggagawin na niya agad tayo ng malaking kasalanan, hindi usual yan. Kasi meron tayong basic, lalong-lalo na tayo ng mga mulat naman sa katotohanan. May basic tayong kaalaman, ano yung tama, ano yung mali, ano yung mabuti, ano yung masama. Kaya hindi niya tayo agad madadali ng paggagawin niya tayo ng malaking kasalanan. Dun e-entra ngayon yung mga maliliit na kasalanan yung papagawa niya sa atin na lalangin lang natin. Ito lang naman, konti lang naman, minsan lang naman, for experience lang naman, marami namang gumagawa na niyan. Hanggang sa unti-unti na pala niyang nilalatag yung pattern na dapat nating maranasan, na basic ingredient para sa kanya upang tayo pagawin na niya ng isang malaking kasalanan. So one sin leads to another sin. Yun ang kanyang strategy sa atin. And so hindi po basta nananalo ng big time na kasalanan ang demonyo sa buhay natin. Kung paano hindi ka basta pumatay, unless self-defense yan. Hindi ka basta nagkaroon ng bisyo, hindi ka basta nalulong sa droga o sa sugal. Hindi ka basta nagloko sa asawa mo, hindi ka basta lumapastangan sa mga magulang mo, hindi basta nawala ang malasakit mo sa kapatid mo, hindi ka basta nag-give up o nawala ng pag-asa sa buhay. Hindi ka basta natukso. Maraming beses ka na kasing nagpapatukso. Hindi ka basta na tinlang ng Diablo. Maraming beses ka na kasing nagpalilang sa Diablo. Hindi ka basta natalo. Marami ka ring beses kasing nagpatalo na sa Diablo. Hindi basta nangyari ang isang malaking kasalanan sa buhay mo. Evil doesn't just grow suddenly. We let it grow when we always ignore our conscience, when we choose always to remain silent, when we always let fear overwhelm us. At the moment we speak the truth, we do what is right, we repent, we surrender ourselves, our soul to God, then evil suddenly loses its grip on us, its crown in our life. Kaya, ganun sana. Huwag nating tularan
Si Herodes. Sapagkat hindi naman po talaga tayo mahina dahil hindi naman papayag ang Panginoon na basta lamang tayo mahulog, lalong-lalo na sa mga malalaking pagkakasala. Narinig naman po natin, di ba? Flashback ito. I mean, matagal nang patay si Juan Bautista pero naalala pa rin ni Kristo. Ang ibig sabihin na inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya dahil sa ginawa niya kay Juan Bautista. So kung kahit pagkatapos na ng kanyang malaking pagkakasala, ay kinukonsensya pa rin siya ng Diyos, how much more yung bago siya magkasala and even during siya nagkakasala, siguradong mas maraming grasya. Sapagkat again, hindi papayag basta-basta ang Diyos na madali tayo ng demonyo na makagawa ng malaking pagkakasala. Palalakasin niya tayo, bibigyan niya tayo ng grasya para makaiwas sa pagkakasala. Hence, sa totoo lang, hindi talaga tayo mahina. Unless pinipili nating maging mahina. Hindi tayo mahina. Dahil palalakasin natin tayo ng Diyos against pagkakasala. Nagiging mahina lamang tayo kapag pinipili natin na maging mahina. Kapag ang pinipili natin ay yung mga tukso at hindi yung grasya ng Panginoon na makaiwas tayo sa tukso. Pakatandaan po natin na kapag tayo nakikipaglaban sa tukso ng Diablo, we are fighting from a stance of victory. We are not fighting to be victorious sapagkat panalo na tayo Dahil pinanalo na tayo ni Kristo. Wala nang lakas ang demonyo kontra sa atin kung susunod tayo kay Kristo. Kung tayo na kay Kristo. Kung pahihintulutan natin na tayo'y gabayan, ipagsanggalang sa tukso ni Kristo. Mas malakas tayo kontra Diablo. Pero hindi pa rin kasi tayo po pwedeng manalo. Kahit na tayo'y nasa stance na ng panalo, kung tayo mismo ang magpapatalo. Sapagkat may kalayaan tayo at ginagalang ng Diyos ito. Kaya sana po ay pagnilayan natin yung maraming mga pagkakataon sa buhay natin, maliit man, simple man, kaunti man, na hinahayaan nating magtagumpay ang demonyo sa buhay natin. Halimbawa, yung simpleng magmumura, yung simpleng pagtatanim ng galit, yung simpleng kayabangan, simpleng pagiging masungit, simpleng pag-iisip ng hindi maganda, pakonti-konti, paminsan-minsan, panunood ng porn. Tandaan natin na hindi ito isolated. Ito ay bahagi ng paglalatag ng demonyo ng kanyang grand pattern na pwedeng makahook sa atin in order to encourage us to do and to commit a grave sin. Let us not let this happen. Because when that happens, wala tayong ibang sisihin kundi sarili natin. Kasi ang ibig sabihin noon, bago natin gawin yon, pinagtagkumpay natin ang demonyo sa buhay natin sa maraming pagkakataon. Huwag nating tularan si Herodes. Tularan natin si St. John. Sapagkat kung papaanong nakakaya nating gumawa ng malaking pagkakasala dahil sa maraming pagkakataon, kahit sa mga maliliit na pagkakasala, ipinagtagumpay natin ang demonyo. Conversely, ganun din. Makakagawa tayo ng mga lalong dakilang bagay na mabubuti. Kapag kahit sa mga simpleng kabutihan, ay pinapanalo natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi basta nakapagsalita si St. John the Baptist against kay Herod, ganun lang. Imagine, ang makapangyarihan si Herod. Sino ba naman si St. John? Diba? Pero nagawa niya yon na manindigan sa napakalaking at halagang katotohanan kahit na ito'y maging mitsa ng kanyang kamatayan. Kasi before that, nakita mo ang buhay ni John. He does not really compromise. Walang taong nag-impluwensya sa kanya, ito gawin mo. Ang nakaka-impluwensya sa kanya ang Diyos at ang mga taong naniniwala at sumusunod sa Diyos. Yun lang. Pero yung mga tao na masama ang impluwensya, walang nagkaroon ng impluwensya sa kanya. Because he does not compromise. Ang mabuti, mabuti. Ang mali, mali para sa kanya.
Kahit sa mga simpleng bagay, he honored God in his life. Kaya hindi nakapagtataka na pagdating sa mga matinding kabutihan, katulad ng paninindigan niya sa katotohanan, kahit na ito'y maging mitya ng kanyang buhay, mahirap yon. Dakila yan, matindi, nagawa niya. Bakit? Sapagkat marami na siyang mga nagawa kahit mamumunting kabutihan. And those little deeds of kindness, of truthfulness, prepared him for that major event in his life. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Dahil darating at darating ang mga pagkakataon ng malalaking oportunidad para tayo makagawa ng malaking kabutihan na makakaapekto hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng maraming tao. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos Mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Alam Diyos ang kong samo. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na maging tapat sa iyo kahit sa mga simpleng pagkakataon, sapagkat alam ko na kahit sa mga simpleng pagkakataon ay pinoporma mo ang aking pagkatao, pinatatatag mo ang pananampalataya ko, pinalalawak mo ang pangunawa ko, pinahaba mo ang pasensya ko. Sana'y wag kong sayangin yung mga pagkakataong ngayon upang kapag dumating na yung pagkakataon na mas gusto mo kong mas manindigan sa mas malaki na kabutihan, magawa ko ito sa iyong patnubay. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Salamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Lahat ng mga nangyayari sa atin ay may dahilan. At ang isa sa mga dahilan upang tayo ay mas lumago pa sa kabanalan. Yan man ay maganda o pangit na pangyayari, may maitutulot yan sa atin. Huwag natin yang palalampasin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Sa iyo, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung tulungan mo siya lalapit kay na gawin kang mabuting tao. Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una ngayon magpakilanman at magpasa wala hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay
Pasasalamat sa'yo naman. Hayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa miliyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahaing ito. At sa pamamagitan nito, ikaw ay mahantunggan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sa San Alfonso, Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kay isa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Alfonso Ligor, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At kami sa ng masama. Niling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, 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 O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na dahilan kung bakit patuloy po tayo nakakatulong lalo na sa mga nangangailangan. Marami pong salamat sa inyong tiwala. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating inang simbahan. Bahala na po ang Panginoon na magsukli sa inyong kabutihan. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. This day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your
for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do